Yo, welcome back sa number one male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Welcome mga tropa peeps, mga parigoy, welcome. Kung wala ka at nangukulangan ka sa masculinity mo, walang masculine role model sa environment mo, kiniklaim na namin yan, kami ang kailangan mo. Yan ang kailangan ng sambayan ng Pilipinas. Masculinity. Diba? Para napapatupad lahat at may enforcement, kailangan ng masculinity. Tama. Sulit na sulit ka dito. Usapang masculinity, masculine role model. Hindi kami nagwa one piece, two piece. Sulit na sulit yan dito. Sa manok lang, no? Sa manok lang tayo nag-one fish, two fish. Yeah. Pero di namin sinusuot yan. Puta. Sa isa daw, inaralan sa army, puso ko nasa magsasakari ako ng hip-hop underground. Pagupit kayo sa Slick and Dapper sa President Ab. Boxing kayo dyan sa Jackie Loville sa Golden Boy Boxing Gym Club. At mga kabataan dyan, mag-ingat kayo palagi, ingatan nyo yung pera nyo. Just one point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka o gusto mo na mag-amoy, mabango, pare. Available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop, Seduce at Black Prism. Available lahat. Yung nasa link, yung pare. Nasa description, putang ina yung link. Right? Kung lalaki ka nanood nito, mag-sports ka. Nasa link. No? Nasa link yung description. 1-0. 1-0 ako dun putya. 1-0 guys. Hindi kakain lang kasi namin So, sarap nung pagkain kanina, no? Oh, shoutout sa Chicks Inasal, no? Kay Maki na yan Sa kay Ma'am Shai. Ma'am Shai. Teka lang, hindi pa ako kilala ni Makin 8 Asset sa TikTok, Facebook, tsaka sa YouTube. Ang swerte mo at swerte din ako. Magkakakilala na tayo. Nakita nyo ba to? Si Cheetah ko to. LB Trading sa Better Living Paranaque, diyan kayo magpadala. Para hindi maging bato ang parcel nyo. Ang parcel nyo. Bato, delikado yun. Pag mahulihan ka ng bato. Ay, Delikado yun. Speaking of naulihan, guys, doon sa Daraitan, may nakita ako nagde-deliver ng parcel. Nabilib lang ako kasi ang layo na nun, bundok na yun, tapos nakapag-deliver pa ng parcel. Imagine mo yun, pare. biruin mo yun, no? Tapos ilog na yun, pre. Pag nagawan nga natin ng imagination, no? Yeah. Yung JNT rider, nandun, tinatawid yung ilog. Ma'am, dito na yung parcel niyo, ma'am. Kasi pre, alam mo, may kaibigan akong ganyan na meron siguro mga 100 steps away sa kanila yung bahay nung informal settler. 100 steps away. Ngayon, magugulat ka na kahit ano na yun barong-barong lang yung bahay talaga Hirap sa kuryente, hirap sa tubig yung bahay na yun Parang solar lang ang ilaw no. Minsan wala silang ilaw. Umorder pa rin sa online yun. Grab. Oo. Lalamove. Oo, lahat. Kahit ano. Tapos, kaya ako nabanggit yung kaibigan, nagugulat siya kasi sa kanila, iba yung pangalan, tapos sa kanila ina-address. Hindi dito sa amin yan. Until eventually, ma-realize niya, dun pala yun. Siyempre, dahil dahil informal settler nga, wala silang mapagturuang address. Hindi mapipindin yun. Mahirap nga kasi tol pag sa squatter Mahirap talaga mag-deliver doon. Kaya dati nung nakikita ko sa TikTok yung mga napupunta sa alanganin na lugar yung mga delivery, akala ko, wala to, joke lang to. Pero totoo talaga yun. Naliligaw talaga sila kasi nga, merong mga taga doon na gusto pa rin umorder naman, gusto pa rin magpa-deliver. Rin yung mga rider. Kawawa talaga. Iba Sana naman hindi nyo na yan sa mga durugista dyan na nanonood. Baka meron mga durugista, mga hold-upper dyan. Tangin na, patawarin nyo na yung Exception mga yun rider. yan. Exception na yun. Gago pala. Kawawa naman. Dadalihin nyo Alin pa. ba pag Binibiktima pati yung mga rider. hold-upper? Oo. Tanga na, barya na lang kinikita niyan. Oo nga Pero nangyayari talaga yung pre. Nangyari, kasi minsan may mga hold din yung rider na na maganda-gandang amount din. Malinis nga naman yung paghabulan. O bahala ka dyan. Nakuha ko na yung pera, bahala na kayo dyan magtalo ng lala mo, kung saan man, sino man yung nun, di ba? Hindi, pag pagka in-hold up naman, hindi mo naman talaga kasi pera yung makukuha sa'yo.
Pera nung ano yun, ng Shopee yun. Ng, ano, Shopee. pare. Hawak mo eh. Yung parang pondong pinagdeliveran nung araw. Siguro may ano sila doon, may insurance din yung mga rider doon sakaling ganun mangyari. Hindi ko pa nga buo yung story yan. Kasi di ba dati nauso nga yung pinagtetrepan, pinadideliver dun sa bahay, maling address o dun sa bahay. Syempre, ayaw nga tanggapin nung ano. Ayaw nung Yung pinagdeliveran. Oo, kasi putya, ano kinalaman ko dyan? Tapos umiiyak nga yung mga rider, di ba? Kasi sila abono magbabayad nila. dun eh. Oo, so hindi ko pa nakita yung picture nun kung paano kaya nasisettle talaga yung ganun. Ano, kailangan nila iuwi yun, pare. Kumbaga, ano na yun, babayaran na nila yun usually. Hindi mo na yun mababalik sa resto. Ang ina, no? Wawa rin eh. Kaya yung mga gago dyan, patawarin nyo na yun. Huwag nyo nang isari sa pantitrip ninyo yung mga rider. Puta. Nagbibilad na sa araw. Hindi na nga umuuwi eh. Ano lang eh. Makabayad lang ng baon niya, tapos gaganyan-ganyan. Tapos Mahal pa lang gas. Oo. Tapos sabihin nung hold upper nga ni. Walang pinipili. May magko-comment din. Yung pala may nanonood. Puta, huli ka. Huli ka namin, tangin. Boss Josh, hold upper ako pero nakikinig ako sa'yo. Wala akong pinipili, Josh. Pasensya na, Boss Josh. Ino-hold up ba nila kung hindi nila kilala, pre? May Hindi. self-improvement. Nagpakilala na tayo. May self-improvement. Ano pala Nagpakilala tayo tayo. gago. Sorry. 2-0 na boy, puta. Na mag-podcast, nakakalimutan naman. Puta, ina. Ang sarap kasi. Teka yun ba? Ganun, tangin mo. May self-improvement din kaya mga hold upper. Nag-iisip din kaya ng ganun. Parang kailangan ko mag-push up ng 50 ngayon para malakas ako humatak. Sa tingin ko, ang self-improvement nun kung paano sila mananakot eh, para maging convincing yung ano nila, pre. Kasi minsan may mga hold upper na, parang, ano yun, bakit? Di ba? Eh, minsan dadaanin nila sa boses eh. Kasi kunyaring panaksak lang. Bigay mo yan! May mga hold upper akong Yan. nakausap. Totoo ba, pre? Pare Kogyo, marami niyan pare. Okay. Even dito, I would say marami niyan pare. Ang dami ko nakausap, may ilan. Ang nangyayari pala, may duo lagi sila. Hindi nila Dalawa kaya sila. mag-isa. Hindi nila kaya mag-isa. Right. Sobrang bihira yung hold upper na lumalakad mag-isa. Usually, 2-3 talaga. Oo. Tapos, may mga sistema rin sila. May mga paborito rin silang kasama. Halimbawa, parang 5 kayong magbabarkadang hold upper kayo o snatcher kayo. Parang sa 5 yun, may butaw din. May butaw din ni snatcher. Ayoko kasama yan. Putang inalisin natin yan. Pero may ganun din. Kumbaga, pag ito kasama natin, bumabagal yung lakad natin. May ganun. Tapos may mga paborito rin sila, pero parang may MVP rin sila. Ito gusto ko kasama to si Ching Boulob eh. Nanunutok ng baril to. Ang lakas kumubra na ito. Isang bitaw na ito, Chinese agad, pak. 15 mil agad, 20 mil agad na dadampot. Oh, may ganun din sila. May bidahan sila, pre. Kaya actually, Bibidahan sila. Oo, totoo yan. Siguro yung... Totoo yan, hold upper ka. Hindi. Kasi pinag-iisipan ko nga kung itatanong ko ba sa inyo o idodrop ko na lang tong... May nakasama na ako niyan na... May naging assistant na ako sa bahay niyan na sabi niya, dati siyang sumasama sa ganun. Lalaki yan. Lalaki. Bata pa eh. So, ako sa tingin, kaya tinatanong mo kung may self-improvement niyan sa mga yan. Meron din ilan. Sila, Mga nagko-quit din, no? nag-quit din. Siguro kasi nga, since bata, parang na-impluwensyahan lang yan. Kasi nung bata ako, napasama ako sa riot kasi feeling ko lang cool eh. Sabi lang nung tropa, tangin na tara, doon tayo pre, makipag-gano tayo doon, makipag-riot tayo doon. Tapos parang feeling kong angas. Sige, sama ako. Ngayon, na-realize ko, sumasama ako ng time na, hindi naman ako galit doon sa mga kabatuhan namin, ganyan eh, ahabol, suntukan. Ngayon mo marirealize walang sense eh. Wala. Anong nangyari nun? Sumama lang talaga ako kasi maangas eh. At marami kang free time. Oh, maraming free time. Wala kasing ganap sa buhay mo that time. Wala. Oo. Wala. Kaya ako napainom ako noon. Kagaya mo rin, napatrobol, naparayot sa Kogyo. Alam ng mga taga-Kogyo, Kakalog Gate 1 yan. Sikat na sikat yung mga lugar na yun sa amin. Kasi, ang boring pag wala kang ginanapan that time. Tapos nagkukwentuhan yung mga barkada mo, nakipagsuntuhan sila, nakapag-riot. Parang ikaw, dapat kasama ako doon. Wala kang ma-share, no? Wala ma-share.
Kaya yun yung mga case na na-impluwensyahan lang yun eh, kaya sumami. Wala Ngayon, kasi siguro silang pamilya rin, no? wala, magulo, hiwa-hiwalay. Magulo yung pamilya nila. Yeah. So, nung nagkakautak na siya, na-realize niya na hindi. Kasi nangyayari nga nun, so, minsan lalakad kami nun. Tapos meron kami minsan makakasalamuha na gago. Gago, sir, huwag ka magalala, sir. Handa na ako kung ano, talagang papaluin ko na agad ng bote yan eh. Mga ganun na yun. Magugulat ako. Bitawan ka ng ganun? Oo. Oo. Kaya nga, nung bumanggit nga ng ganun, hindi ko naramdaman na hindi basta, oy, ayos, safe. Hindi Nag-alala rin ako. Kasi sabi ko, iba, ano pala to? Iba rin pala yung background nito. Di ba? Paano kung sa amin mo gamitin Yun nga, di ba? Nakakasama ko sa bahay to, di ba? So, alanganin din. Siguro pwede mo siya maramdamang safe. Pag kilala mo siya ng malalim kagaya ng sa atin, siguro would say, Yeah. you know that we can fight. Kaya namin paluin ng boto talaga yan, pare. Hindi mo siya ganun lubos na kilala. Hindi talaga Tsaka, siguro. sa totoo lang, sa kalagayan kong to, hindi talaga ako basta, hindi ko matanggal na gawing basihan yung murang edad eh. Oh. Oo, pre. Legit. Kasi nagdaan ako dyan, alam ko kung gaano ka, hindi ka stable pa yung utak ko. Tapos haharap ka sa mga bagay na mabibigat. Murang edad ka, mabigat yung hinaharap mong situation, alam ko na open ka sa risk ng mga maling desisyon. Yeah. 'Di ba? Kaya hindi rin talaga bakampante agad yung loob ko. Agree. Mapusok pa. Mapusok pa, mapupusta mo na tingin ko hindi mo pa alam yung ginagawa mo eh. Nandun eh, mas papasok sa ganun. So, Ano masasabi mo doon? Ha? Hindi. Gusto kong tanungin, kumusta na yun? Kumusta na yun? May pamilya na ba siya? wala pa rin siya pamilya. Nasa ibang klaseng trabaho na siya. Mas nakakapagod yung trabaho niya ngayon. Pero magagaranti ko naman mas maayos na kaysa sa mga Sa dati. tingin mo kaya, kung tatanungin siya, pre, kung tatanungin siya, malamang gangster yun, di ba? Gangster siya dati or what. Kung tatanungin siya, ano kayang klaseng pamilyang gugustuhin niya? No? Anong klaseng setup ng pamilya kaya ang Kung gusto gugustuhin? niya. Ang hirap idikit. Putang ina. Hindi. Ano kayang klaseng pamilya? No? Kasi dalawa yan eh. Sa panahon ngayon, napapanahon to, pre. Anong klaseng pamilya? Kasi usapin din sa internet yung lifestyle nga ni Boogie. Diba? Na 3 life. What a life. 3 life. Ay, 3 wife. Ang ina kasi. 3 life what a life. Kahit ako talaga mapapawat a life ako doon. 3 buhay. 3 buhay ako eh. Tangina mo ka lang, di ka pa yumaman nun. Nakita kayo na nga mag-connect, pre. Nakita, inaantok ako. Pero yun na, hindi. Nandun napasok mo na yun. Tuloy mo na. Ano si Boogie. Di ba? Usap-usapin yan yung ano niya. 3 wife. Yung 3 life, 3 life, what a life. Yung 3 wife, Super what a life Mario. niya, di ba? And then, sino ba pwede nating halitulad? Kunyari kay Ding Dong, marami na inggit sa buhay ni Ding Dong. Siling daw yung kawig ko. Oo. Sige. May Marian Rivera, no? Na may anak, may pamilya, ganyan. Marami ring kotse, ganyan. Mayaman. So, i-assume natin na pareho sila ng buhay. Parehong mayaman, parehong may kotse, parehong may clout. It's just that si Ding Dong ay nasa isang wife, si Boogie is nasa 3 wife. What do you think? Ano sa tingin mo yung pipiliin ng isang tao? Oh, actually, that's a very good question, Mr. Joshua. Joshi. Desman Jr. Marino. Kahit ako pre, kahit ako nakaisip niyan. Sa totoo lang Dapat ikaw nag-comment eh. sa totoo lang, parang ang hirap nga eh, no? No? Pero kasi ako personally, yung ganung, magkakaiba naman tayo ng taste pagdating sa ganda eh. Yung ganung quality ng ganda, katulad kay Marian, ang ganda talaga ng ganun, talagang, Trip na trip mo si Marian eh, no? gago, ba't mo sinabi dito? Ha? Sinabi mo na eh. Pero wag mong ganunin. Pero sinabi niya na eh. Hindi ko naman
yan, sinabi mo Kaya ngayon. hindi ko nga dinedirik eh. Sabi ko yung ganong klase wala na, pas lalong na patunayan. Pero sige. Hindi nga, sinabi. Linawin nga natin, pre. Di ba ang gandang, sabi mo ang ganda ni Oo Marian? nga. Hindi sinabi ko, gandang-ganda ka kay Marian. Oo, basahin inano mo pa, trip na trip mo sa... Wala akong sinabi. Ikaw nag-assume. Wala daw sinabi. Nagkukwento pa lang ako eh. Nagkukwento pa lang ako, dinouble down mo na kaagad. Tara yan si Cheetah. Ano mo sa Cheetah? Oo, anong sabihin mo? Hindi, pero ang sinasabi ko nga, yung ganong... Ano ba to? Yung ganong klase ng ganda. Ako rin naman mag-agree ako. Maganda naman talaga si Marian. Yun nga, yung Bakit ganong, trip na trip mo nga daw? yung ganong klase ng ganda, Sabi ni Josh. yung ganong klase ng ganda kay Marian, kahit ilagay mo yun sa ibang babae na ganon din, Katawan ni Garlock. Tapos mukha ni Marian. Ito naman si challenge. Oh. Hindi ba? Sige, baka ma-consider ko pa rin yun. Kasi maano ako sa mukha, pre. Gusto ko magandang Ang mukha. katawan ni Vice ganda, mukha ni Marian. May edits? Oo, kasama yun. Hindi na, boy. Ay, sabi mo, beauty lang tinitignan mo. Pero hindi tarugo. Lalaki yun eh. Tarugo. 8 asset tuwad. Buti sana kung ano Ikaw eh. yung matutuwa rin, Mar. Boses malalim pa eh, no? Tuwad. Inang yan. Hindi, boses ni Marian. Beauty ni Marian. Kaso katawan ni Vice ganda. Hindi na, uy. Trans yun. Pero ibig sabihin, May trans. Oo. tarugo. Tangina, hindi na. Hindi, pinagawa niya na. Pinalitan niya na. Oh. Hindi pa rin. Lalaki pa rin yun. Pen na. Pero Lalaki pa Marian rin. mukha. Marian mukha. Parang centaur gano'n. Hindi. Lalaki. Ay, gago. Hindi pala centaur. Ano pala? Gago. Chimera. Center yung katawan, tas Marian yung mukha. Wala akong sinabing katawan. Sabi ko chimera. Kay Parang- Meraan. Kasi pinaghalong magkaibang body, di ba? Male and female. Chimera ba tawag doon? Ba tawag doon? Kay Meraan. Chimera ba tawag Sa doon? Hunter x Hunter. Di ba chimera yun? Pinaghalong two bodies magkaibang ano? Tama ba? Hindi, kay Meraan yung kalaban sa Hunter x Hunter Ang yun galing eh. mo kasi yung ant. Chimera is parang iba yung ulo sa represent sa body niya. Ah. Oo. Ewan ko, di ko alam. Kaya nga yung itsura ng mga chimera ant, di ba, halo-halong hayop? Oo. Kasi ganun parang, alam ko ganun yung chimera eh. Parang, iko-crossbreed yung two different bodies. Tama ba? Hindi, pre. Kasi ang galing yung ano. Hindi, tama ka. Technically, tama ka. Kasi yung chimera is a creature nga. Yan, katulad yung sa Greek mythology yan eh. ba? Halong lion, Oo. halong goat, halong snake. So, basically, parang ganun nga siya na pinaghalo-halong ano. So, tama. Kaso sila parang may pinanggalingan sa ant yung ano nila eh. Tsaka no? tao. Sa Oo. tao, oo. Mm. Halo-halo. Kaya chimera ant. Mm. Chimera nga basa dun eh. Di ba chimera dapat ang chimera? Ewan ko, di ko alam. Chimera. Pero, oo. So yung going back ganun, pass ka doon kahit mukha ni Marian yun. Oo, pas yun. Payag na akong mataba basta babae kaysa naman trans. Kahit kamukha pa ni Marian tas transgender yan, ina. Bakit? Maganda naman katawan ni Vice, matangkad o maputi. Hindi, lalaki yun eh. Hindi tayo dyan. So galit ka kay Vice. Galit dito. So going back, doon sa tanong, no, yun sa, sinong gusto nyo? Sino yung Hindi. pipilian? May papunta siya sa point eh. Nasaan ka ba papunta Oo. nun? Yun nga. Trip mo nga daw, So, init ka raw. tinitimbang ko nga na yung ganong klase ng ganda, parang ang sarap din talaga na, Sarap na ano? Sarap, ha? Ha? What? What? Ang sarap na mayroong ganong kasama sa bahay, yung ganong klase ng ganda. Pero, syempre hindi tayo pwedeng hindi natatapos yung usapan Hindi na natatapos doon, yeah. na maganda yun eh. So, hindi. Consider ko muna yung advantage na yun. So, ganong setup. Kasi nga, usually yung ganong setup, ganon yung kalidad ng babae, ano yun hindi yun basta-basta papayag sa usapang submission. Hindi. Kahit Mayaman din eh. ha? Mayaman din. Oo, 'di ba? So, yun yung medyo masakit sa ulo. Alam natin yung mga kasanga nun, yung ganong klase ng setup. Gaano kaya karaming nag-offer sa kanya ng ligaw? Kay Oo. Marian?
For sure ako madami, pre. Gaano kalalaki kaya, hindi mo mabilang yun, no? Dami yun. Buong Pilipinas, alam siya, kilala siya. So, I'm pretty sure sobrang dami mong diligaw nung before. Tsaka ang usually, nanliligaw sa mga artista, mga ano rin eh. May power eh. Mabigat. May power. Mabigat. Kasi hindi na kaya yun. Automatic pa sa normal na tao yun eh. Yeah. So, yan. Nabalandra pa, no? Sino, bago nyo talunin yung topic na yun, sino muna ang pinaka-greatest beauty para sa inyo sa pag-artista? Yung parang pinaka-gustong-gusto yung beauty ng babae. Pinay? All time all time to Pinay? Kahit half, basta dito sa Pilipinas. Dito all sa time. Pilipinas? Ano, face card lang Face talaga? card, face card. Face card lang. Marian? May tatalo ba sa Marian mo? Kung face card lang, Ako meron ako. kung face card lang, Face card. ang pwedeng tumalo siguro, Pero Marian talaga top 1 mo. oo eh. Kung face card lang, Rosana. Sana Roses? Oh, face card lang ah. Face card lang, yung prime niya. Oo, nung binalikan ko eh. Ganun Ay, din. oo. Iba rin pala, no? Gusto mo, pakita ko sa'yo ngayon eh. Hindi ko type eh. Hindi mo type? Prime? Rosana, face card lang. Huwag mo isama yung ugali ah. Paborito ko dati, Prime Chinchin Gutierrez eh. Eh, teka lang, patingin. Si Chinchin Oh, nakalimutan Gutierrez? ko na yan. Ganda ng pare, Oo, hindi talaga. angelic face siya eh. Face card lang ah. Tignan mo nga, pre. Chinchin Gutierrez. Oo, ang ganda ng pare nung bata. Tapos hindi siya nagme-makeup na makapal pre. Teka. Ako, pre, hulaan ninyo. Hindi ko sabihin ko lang. Alam kung ano yung type ko. Sa'yo? Oh, morena, di ba? Ay, Morena. maganda nga to, Ganda pre. yung pare, Chinchin Gutierrez Sa ng bata. prime, yung prime niya. Oo. Pero para tong nabaliw. Sorry. Hindi, sa role lang ata sa movie yung nakita ko. Hindi ako sure. Baka role lang sa Ito movie. naman si walang preno rin. Hindi makaka-role Ano sa... nga neutral nga tayo ngayon eh. Pero, hindi. Nakita... Ito yan, oh, sige. Gusto mo talaga makulong eh. Mag-disclaimer ako. Kaya nakita nyo, hindi ko siya masyadong naaalala na. Baka yung clip lang sa movie yung naaalala ko na nagbaliw-baliwan siya. Ang ganda yun nung bata, type niya nung bata siya. Anong ganda niya pare. Pero hindi, Rosana na prime. Pakita ko si Rosana na prime. ah. Para kasing ang beauty kasi ni Rosana nung bata, nakita ko para kasing Ano? hindi mo pagkakatiwalaan eh. Ayan oh. Rosana na prime. Gago, hindi pa yan yung prime niya, may mas prime pa dyan. O, pre. tinan mo. O, kung may mas prime pa, o. Mataba na siya niyan, 30 plus na siya niyan. Ano siya, no? Mistisang chinita rin eh, no? Oo, ayan o. Mataba na siya niyan. Wala Basta na. ako yung Rosana na prime yun. Sino Para number 1 mo? Rosana. Sige nga, bigay tayo top 3 tag-isa. Sige nga, top 3 mo. Sino? Pangatlo. Pangatlo. So, kung kasama na rin yun ngayon. Oh, old school. Oh, lahat. Oh, all time. Nalilito ako kasi kung face card. Meron kasing, sa totoo lang, merong Face lang muna, face panalo lang. sa face. Pero pag nakikita ko yung energy, yung basa ko, hindi ko na type eh. Hindi, yung ganda na lang talaga muna. Stick pagbasayan natin. Ako na muna kung gusto nyo. Sige, ikaw na go, muna. go, go. Ikaw na muna. Yung nga number 1 ko si Chinchin Gutierrez eh. Yung prime ah. Actually, kahit ngayong 50s na siya, kita mo pa rin yung beauty niya. Talagang parang hindi nag-fade masyado. May update ka pa rin sa kanya? Hindi, yung pinakita mo kanina na 50. Inatrop mo ako ah. Pangalawa, Angel Oxin pare, nung prime niya, nung Darna. Ito ngayon kasi tumaba na eh. Pasensya na, Angel Oxin na, pero Good choice, ah. pero kasi nung kabataan mo talaga, talagang napukaw mo yung attention ko nung Agree. bata ako eh. Good choice. Nung bata ni Angel, Nasa top 3 ko rin yan. Tapos wala masyadong makeup pre, pero lutang na lutang yung pagkamaamo ng mukha niya. Actually nga, pre, una ko nakita yan si Angel Oxin nung RIP dun sa boyfriend niya. Nung namatay, parang nakahagip lang siya ng camera. Hindi pa siya sikat nun, pre. Time na yon sa balita. Sabi ko, gumanon ako sa sino yun? Sino yun, ma? Hindi pa siya artista Siya noon. rin namatay. Pagka parang ano pa lang siya, starlet. Starlet? No, dun, tas sumikat-sikat siya. Bakit? Bakit? Tama naman yun. Natawa ako sa magkakaano. Kasi akala niya siguro starlet for Bold Star. Wala akong sinabi ah. Hindi. Alam ko yung una. Wala akong sinabi. Hindi. Basta starlet. Ang hirap mag-podcast ngayon, ah. Alam mo muna si Charo siya. Ang hirap mag-podcast, ah. Nagalit siya no pare si Chita. Nagalit. Oh, hindi. Doon ko siya nakita, pre. Tapos ang suot pa niya noon, mga time na in-interview na siya, white na sando. White sando. Tapos
Morena type shit siya. Ang kintab niya na morena. Sabi ko, tang ina, who's this? May mga babaeng pag nag-white sando, ang sarap tignan, no? Oo. Agree. Agree ka ba, Chita? Agree, pare. Iba yung roar niya ngayon, pre. Ang gigil din sa may sando. Gigil ng may babae, Oo, no? sa nakasando. Sige, Buya. top 3 mo. Sino? Top 3. Yun nga, si Chinching Gutierrez, si Angel Locsin na prime. Lahat ito mga nasa bottom version nila. Pangatlo, Ako banggit ko yung pangatlo ko habang iniisip Oo. mo. Actually, mahirap din to, yung pangatlo ko. Pero prime din to. Don Zulueta na prime. okay din, not bad. Okay. Sa akin yung pangatlo ko, sa tabing ilog nakalimutan ko yung pangalan nun Yung Morena? Hindi, si Kay Abad yan Hindi ko trip yan. Alam mo naman, di ko trip ang Morena Sensya ka na, Kay. Bastard ka sa akin. Di kita type Okay, pero maganda ka naman. Marahil sa ibang lalaki, type ka nila. Ako, hindi kita type. Chinching Gutierrez, Angel Locsin. Sa tabing ilog na isa, kalimutan ko yung pangalan nun. Sabing ilog? Oo. Na morena? Hindi Morena, medyo Ba si maputi-puti. Jody Santa Maria, hindi? Yun, pare si Jody Morena ng bata. yun, Kagi maputi siya ng bata. Maputi siya. Jody? Oo, maputi. Maputi siya. Pero kasi yung beauty niya, hindi ko masasabing wow Parang Yun nga cutie lang. Simple siya. Para sa akin, hindi pang top 3 yun. Cutie lang siya. Choice niya yun Hindi alam ko sa choice. Pero ito nga, ito, Ito din ako doon, hindi talaga siya wow, beauty. Oo. Hindi Cutie lang siya noon, tapos mukhang cutie lang, ganun. hindi kaya nga sa akin nagpapahirap kasi actually, mag-agree ako ng top 3 kung yung overall vibe pwede, papasok talaga sa top 3 yun si Jody. Kasi sa totoo lang, hindi ko pwede sabihin. Gago ka ba? Gusto mo makulong talaga? Oo. Kita ka na kasi mangot na. Kukulong yung amo mo. Oo. Kasi, May nakakalimutan ako. Basta yun, nasa top 3 ko yan, si Angel Locsin talaga. Angel Locsin, di ba? Naalala ko yan talaga dati, nung prime niya talaga. Kapag kasi rep, no? Oo, hindi. Sharp talaga. So doon na tayo mamili. Saan? Ay, ikaw pala, top 3 mo. Ayun, Angel Locsin. Top 1 ko, Sige, hulaan nyo na lang, para masaya. Hulaan ninyo, Morena. Christopher Min? Morena yun. Di yun, walang naging prime. May prime ba yun? primer. O yung prime Christopher Min. Prime Christopher Min, palaga. Hindi, pre. Tangina bakit? Gago. Alang panalo dun. Hulaan nyo, pre. Morena. Optimus Prime. Sikat ngayon. Morena. Sikat ngayon. Wala akong masyadong Hindi kilala face mga card. artist eh. Hindi siya sexy, Hindi talaga si pero face Christy, card. Hindi talaga si Christy. Hindi, gagi. Sino? Sikat ngayon, hindi ko- Catherine. Yan. Hey! Yan ang tapon ko, pare. Catherine Bernardo. Catherine Bernardo Pero talaga. matanda na siya. Pushing 30s na siya, di ba? Oh, talaga? Oh, 30 na yata siya ngayon. 29. Hindi ko alam. Hindi ko Tanda na siya. Ayun, tapon ko yun. Top 2 si Angel. Wala akong top 3. Wala kasi Morena masyadong sikat Pag artista Kaya kasi ba- laging maputi Kaya bad. Ooh. Morena yun hanggang dulo Pero Oo, no? hindi ko siya Pwede rin. Pero hindi. Wala akong Binasted ko siya Kunti lang kasi Morena Puro mapuputi kasi lahat Christopher Min nga, Morena yun. Prime. Christopher Min Prime. Hashtag Christopher Min Body Pics. May mga anak na ba si Christopher Min? For sure, may apo na ata. Yun, pre. Yun yung magaling updated siya sa buhay ng lahat, pero yung buhay niya, hindi na updated yung tao sa kanya. Diba? Ang galing niya Job dun. well done, pre. Oo, ang smart niya dun. smart. Hindi nalalaman ng tao. Hindi mo nga alam kung may asawa siya Job well done. Diba? Ang lupit niya dun. Alam niya yung laro ng information is a weapon. So, pero ito nga, ang ako itatanong ko nga, dahil dun nga tayo sa Ayun na, may mili na ba tayo? may mili na maganda, magkakasunduan natin. Hindi dun naman talaga tayo Pero hindi, gusto ko munang ilatag din na probabilities. Speaking of probabilities, yung mga babaeng binanggit natin na yan, hindi papayag yun ng kung pag nakipagrelasyon ka dyan, malamang yan. Ano bang tawag sa ganung klase ng relationship? Yung submission, hindi submission sagad yan. Magkakatuluyan kayo, magpapakasal kayo, pero merong mga ano ba tawag dito? Payag ka, lalaplapin siya sa isang scene. Kasal na kayo.
Hindi nga eh. Di ba? So, kailangan mong gawin yun. May contract siya sa ABS o sa... Yun nga. So, ang ibig kong sabihin, para pag sumama ka sa mga ganyang klase ng relationship, yan yung mga tatanggapin mo. Mga uri ng bagay. Kaya nga sabi ko, hindi siya matatapos kahit aminado ako na masarap na merong ganong kalidad ng babae sa poder mo, sa bahay mo, hindi doon natatapos yung storya. May Kaya, bed scene pa. ha? May bed scene. Diba? No? Yun Mas yung mga- lamasin. Di ba? Kaya sabi ko nga, ang hirap nga, nahihirap akong pumili eh. So, yan, may i-describe pa ba kayo sa ganyang setup? Kasi gusto ko rin i-describe yung kabilang side naman. Kaya ang dalas ng cheating dyan, pre. Kasi Sa artista. pag nag-shoot kasi yan, pre, magte-tent lang yan na maghapon, magdamag. Walang ibang ginagawa kundi magkwentuhan, magdaldalan talaga dyan, nagkakainlaban. Kaya kahit may asawa na, sa shooting, minsan nagkakatirahan pa, minsan sa tents lang, kakabirahan sila, sa kotse, sa likod. Alam mo yun, sobrang boring, ganyan. Kaya, alam mo yung pre, kahit naniniwala ako dun sa idea na trabaho lang, respect yung professionalism, consideration sa professionalism, respect sa professionalism, hindi mo pa rin matatanggal na nag-i-internalize ka dyan eh. Di ba? Bilang artista, para gusto nila as much as possible malapit sa katotohanan yung eksenang Para maging nagagawa. effective yung acting. Oh. Para maging effective, di ba? So, di ba, ang hirap, hindi So, pa rin kailangan, para maging maganda yung scene, kailangan isipin mo talagang mahal mo yung hinalikan mo. di ba? Naalis ka sa sarili mo. So, talagang Kaya, hindi talaga kaya nga hindi ako maiwasan. nag-artista eh. Ako rin eh. Ayun. Kaya hindi ko pinili maging pat yan eh. Kasi kung mimissionin ko yan, pre, kaya ako maging artista talaga. Baka sana, hindi nila idol si Rico yan ngayon. Yung napanahon na ganun. Kung mula sa puso. Tama ba? Tunay na. Sino nga ba isa? Shiklo din tsaka Si Wawi. Wawi de Guzman. Judy Ann. Judian tsaka si ano. Judy ni Wawi ba yun? Sila ng partner dati. Na. Uso dati may duo-duo, no? Marvin and Kahit Jolina. naman ngayon eh. Oo kahit nga, no, naman kahit ngayon. pala ngayon. Di ba nga, si Liza pa ang Liza Soberano pa sa ilang mga interview niya, sinasabi niya na ganun talaga ang sistema ng love. Parang yung concept ng love team dito lang sa Pilipinas. Ito lang. Gagawin, Yun. napagulihan na nga Pilipinas, sobrang bobo ng mga Pilipino fan. Oh. Oh, pre, tayo na lang yung tanging ano na may love team. Puro Panahon love pa team. nila Julia Roberts yan, panahon pa nila sino ba yun? Yung mga artista na, noong pa nung 80s pa yan, yung love team na yan sa Western. Hanggang ngayon, ginagamit pa sa Pilipinas yan. Yan sinabi niya nga doon, di ba, Baduy. na para mag-work, para bilhin ng tao, kasama sa formula para bilhin ng tao yung love team, yung movies na ipoproduce nila, dapat hindi malink sa ibang sa ibang lalaki. Kaya limited eh, no? Oo. Sila nag-grow eh. Pero yung pera. Oo. Ayaw mo pala, balik mo yung pera. O, ayaw mo naman ibalik. Di ba, gago din to mga to eh. Todo sumpa sila na ang hirap daw na naging sitwasyon nila. Tangin na mo, binago nga yung buhay nyo yan, yung higpit na yan eh, di ba? Ayaw na lang nila maging thankful. So, sino nga pipiliin nyo? Buhay ni, ano ba yan? Or buhay ni... Buhay ni Ding Dong? Boogie, buhay ni Ding Dong. Oo. And then, ngayon naman, Ako, madali lang naman ako. Ding Dong. Ding Dong ang pipiliin ko. Si Ding Dong pipiliin mo? Ding Dong. Ding Dong lifestyle. Kasi, nasabi ko na rin last time eh. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Boogie na mag-handle ng 3 babae. Kasi nga, one girl nga lang, medyo kailangan mo pang timplahin. 3 pa kaya. Yun na nga Ang gusto ko nga, peace. Gusto ko ng peaceful na buhay. So, kung artista ako, yun ang cons, di ba? Nung kay Ding Dong, ang cons is baka maghalikan siya, di ba? Ako rin, makikipaghalikan din ako eh. So, quits lang. Pero pag lalaki yung binigay na role, makakalikan mo. Ito naman alam mo, may inside joke na tayo dyan. Naghihintay na anong challenge na naman isa daw dyan. May challenge na naman. Artista ka eh. Oh, Kung hindi- nakapirma ka. Sa level ko ng ganung klase kay Ding Dong, may choice na ako na humindi. Mga starlet lang yung hindi makatanggi, pre. Yun, hindi ba? Hindi makatanggi ako. Ding Dong na ako. Nung halik ng lalaki. Hindi na, bigay mo yan dun kay Gagawin Desperate ba yun. sila Dennis Trillo, ginawa nila yun kahit sikat na sila. Kahit may pera na sila.
Talaga ba? Oh, may scene na meron. nagpanggap siyang parang, Meron. sinauna yung Japan, diba, days? Yung isang movie nila. Tapos sino Meron din isa kaligan pang- niya? May isang teleserye sila na baby dad, parang bading silang parehas, na tatay sila. Totoo, meron? Tatay, Meron. tatay nanay yata title. Hindi ko maalala yung eksakto, pero basta naaalala ko yung mga ganyan. Para may nakita ko. Ay, sino yung partner ni Dennis Trillo? Yung maputi din. Hindi, yung asawa niya. Jeneline Mercado. Yun, top 3. Buo na ang top 3 ko, putang Hindi naman morena yun, par. Morena yun, pre. Pero pumuti na ngayon yun, pre. Nagluta. Sa personal lang, puti Jeneline talaga. Mercado? Oo, si Puti nga. Jeneline. Jeneline Chenes. Cheneline Chenes. Yung naging Hindi ako gaming ko. naniniwala, pre. Ano yun? Morena. Pero sige, tuloy nyo. Ano yung sasabihin nyo? Ayaw mo talaga kay Christopher Min. Ina naman, wala nga prime nga ni. Ako, pre, alam mo sa totoo lang, ito real talk to Kasi nasa point ako na obviously may option pa talaga ako kung anong setup ang sa akin. Kaya sa akin, Pumuti na nga siya, no? Kulit mo eh. Pero yung dati yung prime niya, pre. Morena lang, di ba? Oo. Nagluta siya eh. ayun, dahil ako nandun pa ako, nasa part ako na pwede akong pumili kung anong setup. Ano siya medyo Ding-dong ka rin. kailangan pang pag-isipin. Hindi ako masyadong sure sa ding-dong, pre. Ayaw ka rin ng ganun eh. Oo parang alam mo ito, basta totoo lang ulit. Parang nagagandahan talaga ako sa babae. Pero willing na nga akong ikompromiso yung ganda ng babae. Basta gusto ko, complete submission ka talaga sa akin Pero sa akin kasi kahit sabi yung maganda si Marian, hindi sapat yung beauty niya lang sa akin para masatisfy ako ng isang babae. Kumbaga, dun ako sa kay Boogie side pare. Kumbaga kung may life akong papipiliin, actually kaya naman talaga yun. Pero ayokong gawin. Putang ina kasi ang hirap nun pare sa isang Oo. bahay, ang gulo nun. Kaya nga ang hirap sagutin Kaya ang hirap sagutin Kaya siyang gawin, kaya siyang mag-invite, kaya mo maggawa ng 3 babae. Madali lang gawa ng 3 babae. Ang mahirap dun sa sitwasyon ni Boogie pare, is paano mo ito i-handle ng sabay-sabay ng may peace ka pa rin sa isip mo. Yun nga, napaka-importante sa atin ng peace nga na pag-uwi ka sa bahay mo. Gusto mo, Number one. wala nang laban Oh, and hindi mo masisecure ng for the few months yan, ng tuloy-tuloy, ng talagang banayad, magiging takbo ng ano nyo. Hindi, constant challenge kayo na challenge ng babae na yan. Tsaka yung fact na, sige, meron kang 3 wife, di ba? Pwedeng yung wife na yon pag kayong dalawa lang, okay siya. Pupunta ka pa dun sa pagkakasunduin mo pa sila. Oo. Minsan mga babae, Sila nga nag-iinggitan, nag-away-away. nagsisiraan pa. Di po tayo na, sasaluhin mo rin yun. So parang, Tapos yung emotions nila, i-regulate mo pa palagi yan. Ikaw batuan ng emotions nila. So, 4 na wife, may 4 na problem rin yan na isosolve palagi sa kanila. So, I think kaya pinili ko si buhay ni Boogie, siguro mangyayari man yun sa akin. Magkakahiwalay yung mga babae. Hindi ko sila pag-iisahin ng bahay. Maaring masatisfied ako ng 3, 4. Pero may schedule ako kailan ko sila kikitain. Ayoko silang kasama araw-araw. Ayoko. Kahit nga sa isang babae na, napapagod ako na kasama ko Araw-araw, di ba? Oo. May pakiramdam ako na ngayong gabi, ayaw kitang katabi ngayong gabi. Totoo yun sa akin, pre. Parang hindi ako na-fully charged. May ganun eh. Oo. Totoo yun. May ganun time talaga. Yun nga, siguro ganun. Kung 4 man magiging wife ko, yun talaga pipiliin ko. Kung talaga Hiwalay 4. talaga sila. Pero hiwalay-hiwalay kayo, huwag kayo magsama-sama sa isang bahay. Kasi, ang mga babae pag nagsama-sama sa isang bahay, demonic yung mga yun eh. mahirap rin. Mahirap. Yung pagiging diabolical sa loob nila. Tapos, kailangan maging consistent ka kung paano mo sila itrato. Kailangan kung ano trato mo dito, same na same. Pag magkasama sa bahay, same na same dun sa isa. Same na same dun sa isa. Hindi pwedeng, yung isa may Jollibee, yung isa McDo, kailangan parehong Jollibee. Para-parehas kayo. Kasi pagka, big deal yun eh. Big deal sa kanila. Tangina, bakit McDo yun? Bakit yun? Figurative lang yun. Pero, ang ibig ko sabihin doon, kailangan pare-parehong trato. Dahil seloso nga sila. Sisilip yun. Ang mahirap nga dun sa... Demonyo nga sila. Ang hirap nung, halimbawa, yun nasa magkakasama sa isang bahay halimbawa, kahit mapag-work mo yung setup na yun, peaceful at the moment, hindi naman garantisado yun na peaceful Consistent. yun. Consistent, Oo, peaceful yun yun. eh. Hugayin ka talaga nila kasi challenge nila yung pagiging manly mo eh. Di ba? So,
sa akin, ang babae kasi sa akin, may demon talaga sa loob nila. Naniniwala ako na demonic talaga ang babae kung paano kinrate. Pero hindi mo dapat sila i-hate. Bagkus ay laruin. Oh. Oo, i-lead na maayos. Ngayon, kapag may 4 na babae talaga sa isang bahay, hindi mawawala magkakampi-kampihan yan. It's either 3 sila magkampi, pagtutulungan yung isa, kakawawain yung isa, or dalawa-dalawa sila, mabibiyak sila basta mahirap sila maging one team. Kasi nga may demonic chicks sa loob nila eh. Na mas lalong lumalakas yung pagka-demonic nila pag nagsasama-sama sila eh. Kasi yung tabil ng dila nila, nagsisiraan sila eh. Wala, panoorin mo yung Island, wala naman sila na fix na isang bagay na magkakasama. Pero kung, Oo nga. wala sila mapifix, magkasama-sama. Pero kung siraan, marami silang kayang sirain. Exactly. Ganun ang babae. So parang, oo nga, no? Parang pipiliin ko nga rin yung 4 pero hindi magkasama sa isang Walay-walay ng bahay. Totoo yan kasi may documentary ako napanood pre. Drug lord naman siya. Sa, I think, kalaban to ni Pablo Escobar. Kalaban niya sa business. May ganyan siya. Literal na bugoy na kuy-kuy ang lifestyle niya. But, nagawa niya nga yan dahil magkakaiwalay ng bahay. Mayaman siya eh. Sobrang yaman niya. Kaya niyang bilhan ng ito lupa, sariling lupa. Pero, every Sunday, may get-together sila. So, pero yung get-together na yun is hindi peaceful din. Kailangan magpa-party siya kasi alam niya nga nag-aaway-aaway. So, para distracted din. Kumbaga, kaya pansinan sila pero plastikan siguro. Mga bitch pa rin. Oo. Mga isip bata naman kasi talaga sila, pre. Pero yun nga, may nangyaring ganun, i-search nyo, Kali Cartel, yun ang cartel niya. Yung isa doon is 3 nga yung wife niya. So lumalabas ngayon nga, so ito pala. So ding dong or bugoy, not exactly talaga. Kung pipiliin ko sa bugoy, gusto ko magkakaiwalay ng bahay. Kung kay Ding Dong Dantes at Marian naman, Hindi siya magtatrabaho. Tama ka na. oo, hindi yun ka ang magkatrabaho. At ikaw, sabi ko, kaya hindi pa rin eksaktong Ding Dong Marian. Modified mo konti. I-modify ko pa rin. Modify nga eh. Kung malaki ang ulo mo dahil sa ganda mong ganyan, hindi na, bawasan na natin yung ganda mo, paparetoke kita papangit. Parang ano. Oo, itutang. Hindi. Mga Christy, ganun. Hindi talaga. Wag Ito na. naman si Mamaya mapaginipan ko yan, hype na yan. Go. Ang Pilipinas, sabang nalulubog sa chismis. Pero yun nga, sa akin, nakaka-appreciate ako ng beauty, pero it's not the most important thing sa akin. Totoo naman. It's not the most important thing talaga. Nagiging lang siya, nagmumukha lang kasi siyang, kasi mukhang traditional eh. Kasi nga, family, ganyan, tapos sila. Pero hindi lang nalalaman, mahirap pa rin yung kasi artista both yung pareho may ego yun eh. Pareho may ego. So pag both may ego, pero ito kasi nakikita ko eh, wala naman silang pinagkaiba sa relationship ng mga nasa States, di ba? May mga ganyan din, pero nagkakaiwalay nga, divorce. Kasi nga, syempre, hindi ito, namamayagpag pa rin naman yung Filipino culture eh, na kahit papaano, kahit artista ka, pero kung may Filipinong culture na mag-stake, okay pa rin. So, nasisave sila nun. At sa tingin ko yun ito lang naman, di naman ako sigurado ba't yun yung perspective ko lang. Pwede. Nasisave sila ng Filipino culture na religion at saka Filipino cultures na magsistick lang. Yun ang wala sa States. Wala silang Filipino culture, meron silang divorce culture. So may choice. Yung dalawang ego, hindi nag-work, divorce tayo. Ganun. So, dito wala eh. So, yun ang sa tingin ko tumutulong. Ma-add ko lang na nabanggit mo yung divorce. May nakita nga akong interview si Beauty, yung babae, kalimutan ko yung pangalan nun. Beauty Gonzales. Di ba nanalo siya panalo rin sa budget, Miss Universe ba? Basta Miriam Kiambao ba? Ay, oo. Nakita niyo yun? Give up niya lahat. Well, foreigner yung lalaki, di ba? Kung di ako nagkakamali. Parang hindi lang normal na foreigner. Parang hari-hari nga eh. Royal family. So, bigla na lang siyang dinivorce, no? So, ang pag-isisi niya, give up niya lahat. Tapos, ginanon lang Do you siya. think, May reason pre. do you think walang reason yun? Give up lang siya ng walang reason? Meron nga eh. Napanood ko kasi yun eh. Ano ba? Daming tinalunan eh. Daming bagay na tinalunan. Talaga ba? May mga na-escape. Alam mo kasi pag nagkwento ang tao na may na-escape. Tsaka ang galing din kasi nung nag-i-interview pre. In-escape niya doon.
ni next ano niya. Pero meron kasing reason. Alam mo kung bakit? Bakit? Next topic na lang. Next episode na lang. Next episode na Sige, lang. tuloy muna tayo dito. Oh, yun. So, yun. Kaya ako, magdidingdong ako. Kasi kayang masave yun dahil meron akong Philippine culture at saka religion sa Pilipinas. Eh. So, kaya masave. Ako, baguhin ako yung lifestyle pipiliin ko. I-modify ko lang ng konti. Ayoko pag samasamahin yung 4 na demonic shit sa bahay. Pag-iwalay-walayin ko sila. Demonic yun, pre. Baguhin ako yung i-cut nyo to Shoutout sa'yo, man. You know what I mean, man. Alam mong alam ko na alam mo na alam ko na hindi sobrang masaya lagi ang buhay mo. Kahit pa sabihin mong 4 na wife, ang tatad ng craziness talaga kasi mga Oo, babae, fact pre. yun eh. Kahit gano'n ka-feminine ng babae, pre. Fact yun eh. Fact eh. Nagugulo yan mga yan. Oo. Totopakin minsan, aawayin ka minsan. Agree. Kaya nga, Ngayon ko i-reflect nila sa akin na baka kaya kinaaway week ka lang. Hindi! Kahit nga si Daniel Brazilian na nga, minsan nakakatanggap pa rin ng craziness. Totoo. Si Andrew Tate nga sinasampal pa rin ng craziness ng babae. Normal na sa nature yan, makaka-receive ka ng ganyan. kaya nga ano eh. Kaya nga mamimili ka na nga lang kung ilan sila. Oo, kaya ako, 4, pero magkakaiwalay ng bahay. Kaya usapang ano na nga lang eh, sa pataasan ng ihi ng mga lalaki. Bilib na nga tayo eh. Oh, bilib ako sa'yo, pre. Paano mo Oo, kinakaya yan? salute talaga kay Boogie sa part na Yung yun, dami pre. ng sakit sa ulo na yan na, ano? Yeah. Tapos lalabas ka pa rin sa social media na matikas. Cool lang, oh. Cool ka pa rin. Doon di ba? ako bilib sa kanya. Yung sa part na na-handle niya na... Kasi tangin stressful talaga yan mostly. Mostly, yeah. Paano kung hindi ka pa ganong kayaman kagaya ni Bugoy at ganong katikas kagaya ni Bugoy? Di mas talong kinuyog ka ng emotions ng babae, di ba? Tuwing lalabas ka sa camera, wasted ka na. So ako naman, kung magiging ding-dong lifestyle naman, siguro ang ma-appreciate ko dun sa buhay ni Ding-dong, yung dami ng pera niya. Tapos gaya mo, pahihintuin ko rin si Marian sa pag-artista. pahintuin Ano ba gusto mong abutin? Ang tanda na natin. Ano ba gusto mong abutin dyan? Di pa ba naabot yung rurok mo dyan? Pero wala, hindi pwede. Hayaan mo siyang mag-grow. Ano, i-grow mo pa? Puta 40s ka na. Naimik ka na dito sa bahay. Okay na yung paseho-seho siya, wala akong problem. Sige, seho ka dyan, may commercial, seho ka. Yung seho ni Marin, di ba? Siguro ang papayagan ko na lang sa kanya yung commercial namin with the family, yung parang kagaya kala yung ice cream. Oo. Ay, oo. Ba't Nido, pala di na nido. sinabi yun? Yun pala isa rin yun. Model family din yun, ganun pre. na lang. Si Kramer? Oo, ganun na Doug lang. Kramer. Oo. Ay, ano rin yun, pre, religion center din sila, pre. Oo, talaga. Ganun na lang siguro, pero wag na yung mag-artista. And Marian, di ba kasal ako kay Marian, halimbawa, mayaman kami pares, marami akong pera. Magsa-side chick pa rin ako. Side chick pa rin ako. Tingin mo ba Pang-check. si Ding Dong sa maside chick si Ding Dong? Gago ka, gusto mo talaga makulong no? Tingin mo lang naman. Hindi mo na natin sabihin totoo eh. Huwag mo na sagutin yan, gago. Gago talaga to Gusto talaga ako ma-arresto, no? So, yung mga- Naubos na nga yung mga rapper, naubos na nga sila, na-arresto na sila isa-isa eh. So, kung gusto Nagdag yung pa ako. topic natin, mga pare, no? Don't forget to subscribe. No? Hit the bell. Leave a comment down below, pare. Ano masasabi nyo doon? Anong gusto ninyo kung kayo ang papapiliin? Ano lang, usapang, ano lang, Comment down usapan below, lang. tingin nyo ba nagsa-side check ba si Ding Dong? Kayo na lang makulong. Kayo na lang makulong, wag na kami. Oo, kayo sumagot. So, don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa bago natin videos. Anti-Sabot Podcast. Babalik kami. Zero na, pre. Muntik. Let's go. Si Chita na pala yung taga-announce sa dulo eh. Walang pake, payat ako ngunit yung pulsa malaki, shout out to my boy J.O.P. Etase, si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko, kalipel.